this moment, I just want to stay in your presence, Lord. Continue to invite you, God, in this place, Lord. Your Holy Spirit, fill this room. And we worship you. Help us to overcome, Lord.
Praise. We wanna be with you, God. Magandang gabi po sa bawat isa. Hello po. Pagod na pagod po ba tayo today? Amen. Hindi naman po maikakaila na we had a very busy day, pero sabi nga po, nandito po tayo ngayon sa ating pahinga. Amen po ba? Amen. Ay, mahina po. Gusto niyo na po bang magpahinga habang buhay? Amen. Amen po, no? Amen. Pero wag muna daw po sa ngayon. And are we blessed po ba, mga kapatid? Amen. Tanungin niyo nga po yung katabi niyo, are you blessed? Are you blessed ba? Yan. Kitang-kita ba natin ang pagka-blessed? Amen. So, yung napakinggan natin pong topic last Sunday, an eye-opener, and hopefully and praying na nai-apply po natin sa buhay po natin. Amen po. To live yung right believing po natin sa Panginoon. And of course po, we are happy to see everyone tonight sa atin pong midweek fellowship and later on po sa ating pong profound prayer online. So magkakaroon muna po tayo ng ilang mga kapatid na nais pong makapag-testify the goodness of God mula Sunday hanggang ngayong araw pong ito. At tawagin na po natin sila. Sa pangungunahan po tayo ng ating magandang kapatid. Everyday fresh. Ayan po. Si Sister Cecil Bocar. Ayan po. Ang mga taga-tansa po talagang nagugulat, no, lagi, no. So, sige po, Sister Cecil, to share God's goodness po in your life po. Amen. Palakpakan po muli natin ang Panginoon sa buhay po nating kapatid. Nagulat ako. Hindi naman ako nagpalistaaw. Pero, syempre, magpapasalamat ako sa Panginoon, no? Kasi nung Sunday, ay meron akong pinag-pray ko ngayon na sana, Lord, sabi nga ni Ate Babes, na sana man lang makapagtala tayo ng isang kaluluwa. So, nung sinabi niya yon, parang nag-ano sa akin, ako nga, Lord, bakit hindi ko magawa yon? Ang dami kong mga kaibigan. So, yun nga po, inano ko po sa prayer na sana yung mga kaibigan ko ay madala ko sa Panginoon. So, marami na akong nadala. Ay, hindi naman marami. May mga ilan. Kaso, di sila nagpapatuloy. So, siguro kilala nyo na yung iba, si Jonah. Ngayon naman si Ana. So, nung Sunday, may dala nga po ko isa. At nung ang pinag-uusapan ay tungkol sa kamatayan, sabi ko sa kanya, doon sa kaibigan ko na, hindi ka ba takot na yun ang topic natin ngayon? Sabi niya, hindi, alam ko naman na talagang doon ang papunta din tayo doon. Sabi ko, kasi nung first time ko lang di umattend, takot akong pinag-uusapan niyang kamatayan na yan. At ayokong tinatopic yan ni Ate Nora, mag-Bible study. Pero napapasalamat ako sa Panginoon, no? Dahil sa simpleng prayer ko na yon, nung tinext ko siya na kung pwede nga na umattend siya, nag-oo kaagad siya. So sabi ko, Lord, thank you dahil matagal ko na siyang gustong i-invite. At yun nga, hanggang ng Sunday, na-invite ko nga siya. So napakabuti ng Panginoon. No? So may isa pa akong gustong dalhin sa Panginoon at sana sa Sunday makasama ko siya at mag-oo siya. At sabi ko nga doon naman sa isang kaibigan ko, si Banji, sabi ko, Banj, umattend ka. Sabi niya, hindi nga daw siya makaka-attend kasi nakita niya daw tayo, dami-dami daw nating ginagawa. Parang araw-araw daw busy daw tayo, hindi niya daw kaya yung pag-attend na ganito. Baka daw, anong sinabi ko sa kanya, umattend ka, ang natakot siya kasi sabi niya, hindi ko ma-perfect yung every Sunday nakaka-attend. Sabi ko, di naman kami iglesia, na pag di ka naka-attend, matitiwalag ka. Sabi ko, isipin mo na lang yung mga ginawa sa'yo ng Panginoon na kung gaano siya kabuti sa buhay mo para hindi ka sumimba every Sunday. So yung pinagpe-pray ko siya, marami siyang tanong. Tapos sinabi ko, magsimula ulit tayo Bible study. Dapat yun bukas, kaso nga po aalis siya. Kaya sabi ko, sige, next week na lang. So sana po, pinagpapasalamat ko lang na sana yung mga kaibigan ko na gusto ko madala sa Panginoon ay madala ko. At yun nga, makapagdala ako ng marami pang kaluluwa. Hindi man ako magaling mag-share sa kanila, pero sana gamitan ako ni Lord na bilang instrumento para marami akong kaluluwang madala sa Kanya. So, papuri sa Panginoon.
Amen. Palakpakan po natin ng Lord sa buhay po ni Sister Cecil. Sa fifth Sunday po, no, meron na tayong leader po sa evangelism. Yan. Si Sister Cecil po, si Nina. And of course po, sunod naman po pakinggan natin ang goodness of God sa buhay po ng ating kapatid, si Brother Weki Horas. Nagulat din siya. Yun po, magandang gabi po sa lahat and thank you po sa Lord kasi yun nga po, ngayon lang po ulit ako nakatayo talaga sa harapan and thank you sa Lord kasi yung goodness niya po sa buhay ko po talaga is nagpapatuloy pa rin po. Though may mga problems po and struggle po sa sarili pero yun nga po, hindi po talaga tayo pinapabayaan ni Lord sa bawat kinakaharap po natin and thank you din sa Lord kasi ngayon po, nag-provide po talaga si Lord sa buhay ko po ngayon kasi ngayon po, may school na po akong papasukan po and sure na po yun. And thank you din sa Lord kasi patuloy na hindi naman po nagkakasakit kahit na maulan po ngayong yung panahon po natin. And yun nga, pinagpe-pray ko din po na sa family din po na si Lola po kasi malala po yung ubo niya ngayon kasi sobrang lala po talaga. Parang ginigising po siya gabi-gabi talaga. Pero, yun nga, praying din po, pag-praying niya din po si Lola na gumaling na din po agad. And, yun nga, makapag-Bible study and maka-attend na rin po sa mga gawain din po. And, yun lang po, pinapasalamat ko po talaga yung goodness ni Lord sa buhay ko po. Amen. Thank you, Kuya Weki. Ipagpe-pray natin si Lola mo po. And syempre, yung school na papasukan mo, kahit minsan walang pasok talaga. Sunod-sunod walang pasok po. And of course, lastly po, si Sister Erica Vesmanos. Sige po. O, di ba? Shock din siya. Triple shock. Gulat na gulat. Sige, Sister Erica. Hello. Ayan. Good evening po, everyone. So, ayun, nagpapasalamat po ako sa whole week na nakasuccessful po ako ng lesson ko from week 1 hanggang matapos po yung taon na to. So, nagpapasalamat ako kasi yung mga students ko sobrang mababait as of now na sana po ngayong nag-start pa lang po yung school year, sana tuloy-tuloy po. And although marami pong activities sa school, wala po ako ng Saturday kasi may pasok po ako ng Saturday. And ayun, nutrition month po namin na gaganapin po sa school. And I pray and I hope na this coming mga events na lahat po ng teachers is bigyan po ng strength kasi pagtutulungan po namin siya. And ayun po, nawa po ay sa araw-araw nakakapagod po magturo pero by the grace of God, nakakaya po sa araw-araw. So, yun lamang po. Maraming salamat. Thank you po, Sister Erica. Hallelujah. At ako din po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po medyo busy po, actually busy po talaga yun nga po, sa bahay na i-provide po ng Panginoon. Talaga pong nandun po yung, sa kabila po ng business, nandun po yung grateful heart na though nakakapagod, pero ang Diyos ay tunay nga pong mabuti. At kanina nakapagpagawa kami ng maliit na gate doon sa gilid. And sabi ko nga po, sana ay nawa, praying na mai-provide talaga. Kasi talagang sabi ko, will to ng Lord eh. So if it's His will, it's His bill. So kanya yon. Siya ang bahala mag-provide. Kasi yung math talaga ng Lord, kakaiba yan sa math natin. At syempre, speaking of math po, no, sa numbers, sa ating pong pagbibigay sa Panginoon, as I exhort everyone and encourage everyone to give this night, habang ipinahanda po natin ang ating pong tithes and love offering. Mga kapatid, kilala po ba natin si Cain at si Abel? Ayan, amen po. So, doon sa book of Genesis, sabi nga po, parehas silang nagbigay ng offering. Pero sino yung mas na-bless na offering ng Panginoon? Si Cain po ba o si Abel? Si Abel. Kasi si Abel, yung offering po niya is the best. The best po talaga. And sabi nga po, mga kapatid, ang right offering, it comes from right believing. So, yung faith ni
Abel and yung heart niya, ang sabi niya is, ito talaga kasi yung best ng Lord. Unlike doon sa offering ni Cain, kung ano lang yung meron, tira-tira lang, hindi yung best eh. Parehas silang nagbigay sa Panginoon, pero mas kinalugdan ng Diyos ang kay Abel dahil tama ang kanyang puso. Sabi nga mga kapatid, hindi naman po talaga ang Lord nakatingin kung ano ang halaga. Dahil sabi nga po, mayaman ang ating Panginoon, kaya niyang i-provide yan. Pero nakatingin lagi ang Diyos sa puso natin. Maliit o malaking halaga, anong laman po ng puso natin as we give sa oras pong ito. Bagaman po, kabisado na natin yan, laging sinasabi, hindi na kailangang i-exhort. Pero actually, kailangan i-exhort po tayo kasi nalilimutan po natin yung importansya ng tithes and love offering. So sige po, tayo po ay patuloy na magbigay sa Panginoon. That is song on the radio, so we Listen and know God's love. God's love. Ganun po talaga minsan. Let it song on the radio, so we listen and know God's love. God's love. Amen. Hallelujah. Sige po, i-extend po natin ang ating pong mga kamay sa ating basket, sa ating pong mga fruits, sa ating offering. Panginoon, we are always thankful dahil you always provide, even sa mga oras na kulang na kami, Panginoon. Na ubus na kami, O God. Spiritually, emotionally, physically, and financially, Lord. But still, gumagawa ka ng paraan for us na matustusan ang lahat ng aming gastusin, ng aming mga kailangang kainin sa araw-araw. You provide it all, Panginoon. Kaya ito pong aming pagbibigay sa iyo, ito po ay hindi galing sa sarili naming lakas, kundi sa iyo lang po, O God. Hindi namin kayang higitan or tapatan, Panginoon, ang lahat ng binibigay mo sa amin. But by this, O God, we believe, Panginoon, ang pagbibigay ay pag-honor sa iyo at pagpapakita ng pagmamahal namin sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyo na po namin hinahabilin, Lord, ang aming tithes and love offering, and we know na babalik po ito not just financially, but by health, joy, love, and peace. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. And at this moment, syempre po, ang isa sa pinaka-exciting, lahat naman po ng part ay exciting po talaga, no? And now, makakapakinig po muli tayo ng salita ng Panginoon na ihahatid po sa atin po ng kapatid, Brother Edward Cabahog. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay po ng ating po kapatid. Salamat po. Isa pong mapagpalang gabi sa bawat sa atin. Ayan, so una po, gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon. Medyo naka-recover na ako. Medyo may natitira lang na sipon, pero kaya pa. Okay. Nakapasok na rin ako sa school, pero hindi ako nagsasalita ng buong period. Basta may mga activities lang sila. So salamat sa Panginoon. At ngayong araw na to ay walang pasok, hindi ba? Tuwan-tuwa mga teachers at mga students sa araw na ito. Kasi ngayon walang pasok, nakapagpahinga tayo. Amen. Sobrang mabuti ang Diyos. Amen po ba? Sobrang mabuti ang Diyos sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Pinakamabuti siya. Amen po ba? At dahil dyan ay ako po ay nabigyan ng pagkakataon na makapag-topic po ulit sa inyong lahat. So, salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito. So, ang topic po natin ngayong month na to ay, tama po ba? Right believing leads to right living. Yan, yung topic po natin sa buwan. Napakaganda. Yung nakaraang buwan, sobrang ganda rin ang topic natin about the brevity of life. And I hope marami tayong natutunan, Marami tayong natandaan na ang buhay ay sobrang exciting kung titingnan natin. Depende kung paano natin pinapatakbo ang ating mga buhay. So, sa panimula po, ay gusto ko pong sabihin sa inyong lahat na marami sa atin ang gustong mamuhay ng tama.
Di ba po? Tama po ba? Pero ang title ko po nito, ito po, masaya ako makita kapatid, hindi pala yung title na yan. Ang title po natin, ito po yung kasunod. Ayan po. Ang title po natin, Bagong Isip, Bagong Buhay. And maraming gustong mamuhay ng tama sa paligid natin. Actually, pag tinanong natin sila, sa lahat ng mga kamalian sa buhay nila, meron pa rin silang desire na gustong itama ang landas ng kanilang buhay. Totoo yun, hindi ba? Marami ring namumuhay na inaakala na sila'y tama. Dahil, alam niyo yun, yung norms, yung panukat ng mundong ito, umaasa sila na ang kanilang maling pamumuhay ay magiging tama sa hinaharap. Amen? Maraming mga ganong konsepto. Alam nyo ngayon, 21st century na eh. Sobrang dami na nilang gustong ipaglaban sa buhay nila. Pero alam nyo po mga kapatid, ang lahat ay nagsisimula sa maling pananampalataya. Ang lahat ay nagsisimula sa maling kaisipan. Amen po ba? Na sabi nga sa Biblia, ang tunay daw na pagbabago ay nagsisimula sa isip. Sabi nga sa Romans 12:2, hayaan natin ang Diyos na baguhin ang ating mga pag-iisip. So therefore mga kapatid, sa lahat ng mga kilos natin, sa lahat ng mga pagbabago sa ating mga pagkilos, sa ating mga paggalaw, lahat yan ay nagsisimula sa ating pag-iisip. Paano po tayo nag-iisip? Sa araw-araw nating buhay, paano tayo nag-iisip? Isang napakalaking bagay na dapat binabantayan natin na araw-araw, dapat ito ang ating mga pag-iisip. Pa? Paano yon? Sapagkat sa ating pag-iisip, mga kapatid, dito nakabatay ang napakalaking mga bagay. Amen? Alam niyo po, sa ating pag-iisip, nakikita natin yung family background natin. Saan ka nagmula? Ano ang gawa ng, paano ka magsalita? Ano ang family background mo? Nakikita natin kung paano magsalita ang tao at gumalaw ang isang tao base doon sa pamilya na kanyang pinanggalingan. Totoo yun. Marami tayong nakakasalamuha. Sometimes we'll be amazed na, ay, bakit siya magsalita? Bakit ganun siya kilot? Bakit ganun ang taong yun? Sa tuwing nagsasalita ay sumasama ang pakiramdam ko. Or bakit kaya pag siya ay nagsasalita ay na tumataas ang spirit ko, napakalaking bagay nun. Maaring siguro, ganun sila sa bahay nila. Amen po ba? Napakalaking bagay yung kultura. Yung kultura natin. Paniniwala na napakahirap baliin at higit sa lahat, yung karanasan na napaka-the best magturo sa buhay natin na kahit sa pagtanda natin ay hindi natin nililimot at itinuturo pa natin sa susunod nating mga anak at sa susunod pa nating lahi. Amen po ba? Lahat po na ito ay nagsisimula sa isip. Ang sabi nga po sa Romans 12:2, sabi, meron po tayo dito. Kung meron po kayong mga Bible dyan, sabi po dyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong mga pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Amen? Hingilin ko po na tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Lord God, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito. Muli, narito kami sa inyong harapan, Panginoon. Nagpapasulit ng aming mga buhay, Panginoon. Kinikilala namin, O Diyos, ang paghahari mo sa aming mga buhay, Panginoon, na kami walang magagawa, Panginoon, kung kami ay malayo sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon. Hinihiling namin ang iyong Santong Espiritu, Panginoon, na patuloy na mangusap sa bawat sa amin, Panginoon, at magturo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Anak ni Jesus. Amen. Ano po ang konteksto ng talatang ito? Amen po. Ito po ay liham ni Apostol Pablo sa mga Romano.
kung saan itinuturo niya sa mga mananampalataya ang mga sumusunod. Number 1 po, nakalagay po dyan, ay labanan ng impluensya ng mundo. Alam naman po natin, sa pagkilos natin, kanan, kaliwa, iba na ang nakikita natin sa mundong ito. Pangalawa, itaguyod ang paglago at pagbabagong espiritual. Lahat tayo ay naglalayo na magbago ang ating espiritual. Tumaas. 3 po, hanapin ang kalooban ng Diyos at mamuhay ayon dito. Dito po sa talatang ito sa Roma 12, karaniwan na po natin itong naririnig at laging karaniwan na natin itong ginagamit. Pero ano pa po ang pwedeng ituro ng Diyos sa bawat sa atin sa oras na to? Number 1 po, ayan, so medyo maliit. Number 1 po, what you believe shapes how you live. Ang paniniwala mo, kapatid, ang batayan. Yung paniniwala natin, kapatid, yan ang batayan ng ating pamumuhay. Yung thoughts natin, yung beliefs natin, are the roots of our actions. Yung ating iniisip, yung ating pinaniniwalaan, hinuhubog niyan yung ating pag-uugali. Saan po nagsisimula? Family. Galing sa pamilya. Amen po ba? Sa pamilya, itinuturo ang lahat ng ito. Kaya dapat, kung meron tayong mga bagay na dapat, lalo na yung mga new parents, meron tayong dapat na tinitingnang mabuti ay kung paano natin itinuturo ang mga bagay. Una, ang salita ng Panginoon. Paano natin tinuturuan yung ating mga anak? Amen po ba? Yung ating thoughts, yung iniisip natin, yung ating paniniwala. Sabi po dyan, if we believe we are loved, naniniwala po ba tayo na tayo ay minahal at minamahal ng Diyos? Amen po ba? Naniniwala tayo na tayo ipinatawad ng Diyos hanggang sa oras na ito. Dahil dyan, confident tayo. Confident tayo, matapang tayong harapin ang mga bagay-bagay. May kabanalan sa Diyos. Amen po ba? Amen. May estudyante po akong nagpakamatay kung nakwento ko po sa inyo. Nasabi ko sa mga estudyante ko na nakaraan na may ka-classmate na nagpakamatay. Sabi ng iba, mahinang nilalang. Yung salitang mahinang nilalang ay malaking ibig sabihin po nun. Nabing mahinang nilalang. Mahina kang mag-isip, hindi mo kayang tanggapin emotionally at sa isip mo ang lahat ng nangyayari sa paligid mo, kaya minsan gusto mo na magpakamatay. Amen po ba? Yung taguri na, ay, mahinang nilalang ito. Kaya po yung mga parents na naandito, lahat ng mga magulang, amen po ba? Tinuturuan natin ang ating mga anak to be strong. Sa bahay pa lang tinuturo na natin. Huwag tayong masyadong overprotective sa kanila kasi ayaw natin sila mas nasasaktan, mas maraming natututunan. Ano sabi? Sa mundong ito, ang mundong ito ay magkakaroon kayo ng sabi ng kapighatian. Sabi nga sa Juan 16:33, malupit ang mundo. Amen po ba? Kaya kung may pagkakataon na isama natin sila, for example, sa mga ospital. Para makita nila ang realidad ng buhay na ang tao ay nagkakasakit at namamatay. Kung may chance na isama sila sa burol, isaman sila para makita nila kung anong itsura ng kabaong, kung anong itsura ng mga bulaklak. Minsan, may pagkakataon, tanungin, ano bang tumong kulay ng bulaklak pag namatay ka? Anong gusto mong kabaong? Metal kaya o kahoy kaya? Yung iba, sabi nila, sa tuwing na pag-uusapan ito, pero this is the reality of life. We are teaching our children how to be strong. And that's part ng buhay natin na dapat nating pinaghahandaan. Amen po ba? Yung mga anak natin, kapag namamatay yung kanilang pets, hayaan natin silang umiyak. Maramdaman nila kung ano yung sakit na nawawala ang kanilang mga alaga kasi bahagi yun na magtuturo sa kanila upang maging malakas sila sa susunod na panahon.
Isama natin sila sa burol. Huwag naman itulak doon sa pinakaano ha. Sasama lang sila para makita nila umiiyak yung pamilya, umiiyak yung mga anak para sa susunod na mga panahon maging ready siya. Kasi ang buhay ay talagang ganon. Amen po ba? Turuan natin silang maging malakas. Pag hindi natin sila tinuruan, hindi sila lalakas. Amen? Sabi nga sa 1:16, magkakaroon daw tayo ng kapighatian. Therefore, kung tayo ay Kristiyano, hindi tayo exempted sa lahat ng mga bagay na pwede mangyari sa atin. Amen po ba? Inihahanda natin ang bawat isa na, sa susunod na mga panahon, si Mami naman ang mawawala, ako naman ang mawawala, kayo naman ang mawawala. Talagang ganun ang buhay. Amen po ba? Kaya ngayon, kung ano man po yung ating mga pinapaniwalaan na yan, sabi nga sa Kawikaan 23:7, sabi niya, Proverbs, for as he thinks in his heart, so he is. Sa Tagalog maganda po siya sapagkat kung ano ang iniisip niya sa kanyang sarili, ganoon nga siya. Kung iniisip natin na minamahal tayo ng Diyos, pinapatawad tayo ng Diyos, at ine-empowered tayo ng Panginoon, araw-araw tayo nabubuhay, confidence tayo, may integridad tayo, na may kasama tayong Diyos sa buhay natin. Do malupit ang mundo. Amen po ba? At isang bagay yan, mga kapatid, na dapat na isasalin natin sa ating mga kapamilya, sa ating mga anak, sa ating asawa, mga pagkakataon sa buhay na dapat ibinabahagi natin. Pag ang pamilya, positibo ang pagtingin sa buhay, magkakaroon ba siya ng mga anak na negatibo? Hindi. Positibo rin ang pagtingin sa buhay. Isinasalin lang, kapag ang mga bahagi ng nasa taas, negatibong mag-isip, mainitin ang ulo, ang ilalim niyan, mainitin din ang ulo. Sapagkat sabi nga, ito ang yung ating mga paniniwala ang nagiging batayan ng ating mga pamumuhay. Amen po ba? Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, hayaan natin ang Diyos na baguhin niya yung ating mga pag-iisip. Sabi po ni Mahatma Gandhi, sabi niya, your beliefs become your thoughts become your words become your actions become your habits become your values, and your values become your destiny. Narinig na natin ito. Lagi natin itong nababasa at lagi natin itong naririnig. Ang kailangan lamang po natin gawin, mga kapatid, ay application sa buhay. Application sa buhay. Because this is Christianity all about. Ina-apply natin yung mga bagay-bagay na naririnig natin at nababasa natin mula sa ating narinig natin, nababasa natin sa Biblia. Amen po ba? Kaya po natin ito. Number 2 po. Sabi po dyan sa ikalawa. Ang boss ko medyo garal-gal na. Number 2, renewing the mind is the first step. Sabi po, pagbabago ng isip, ito ang simula ng pagbabagong buhay. Sabi diyan sa Romans 12:2, tells us transformation begins with the renewing of your mind. This happened to the scripture, prayer and surrender to the Holy Spirit. Okay. So wala na tayong dito na dapat tayo ay nananalangin. Amen. Sino-surrender natin sa Holy Spirit lahat ng mga dapat nating ibigay sa Kanya sapagkat alam naman ng Panginoon ng banal na Espiritu ang ating mga buhay. Amen po ba? Ang pagbabago ay nagsisimula sa pag-alam at paniniwala sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Inaalaw po ba natin ang prosesong ito? Amen. Ang paglaya po sa mga negatibong mga bagay, katulad ng mga takot, bahagi ito ng ating buhay. Tama po ba? Natatakot tayo paminsan-minsan. Pagdududa, meron tayo niyan. Tama po ba? Mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, nagkakaroon tayo ng takot.
nagkakaroon tayo ng duda. Normal po ba sa bawat isa sa atin? Yes, kasi hindi tayo sigurado sa mga bagay-bagay na pwede pang mangyari sa ating mga buhay. Amen? Nakakulong ka pa rin ba sa nakaraan? Yung mga takot natin, kalimutan na natin yon. Yung mga nakaraang pangyayari sa buhay mo, tapusin na natin. Huwag nating ikulong yung sarili natin sa mga nakaraan na yan. May galit pa rin ba tayo sa tuwing maririnig natin yung clue word? Naiisip natin na yun, may kasalanan kasi sa akin yan. Natatakot pa ba tayo sa mga multo ng nakaraan? Binubuklat pa rin natin paminsan-minsan. May duda pa rin ba tayo? Sa kabila ng lahat, 20 taon na ang nakakaraan. Amen? Yun yung mga paglaya, dapat pinapalaya natin ang ating mga kaisipan sa mga negatibong bagay, takot at pagdududa. At bukod doon, pag inaalis po natin ito, tinatanggap natin yung mga positibong kaisipan. Kagalakan, kapayapaan, at lahat yung paglagong spiritual natin. Yung mga bagay na hindi po nakakatulong, inaalis po natin. Sapagkat alam naman natin, our mind is our battleground. Dito lahat nagsisimula. Amen po ba? At number 3 po, right believing produces right fruit. Sabi po dyan sa John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay namumunga ng sagana. Sabi po dyan, fruitful living, love, joy, peace, self-control is a result, not a cause. When we believe rightly, remaining in Christ, we naturally live rightly. Amen po ba? Hindi sa pilitang pagsunod, kundi ang natural na bunga ng ating pananampalataya at paniniwala kay Kristo. Amen po ba? Dahil yun yung ating pan sa buwan na ito. Yung ating paniniwala ay nagbubunga naman talaga ng maganda. Yung maganda nating paniniwala, nagbubunga ng magandang paniniwala. Fruit of the Holy Spirit. Kahanga-hanga yung mga tao na pag nakikita mo na pumasok sa church, pero ilang buwan na nakikita mo yung kanilang mga pagbabago. Marami nagtitestify ng mga bagay na ito. Amen? Self-control na nararanasan sa buhay. Yung love, yung joy. Na kung tutusin, mga kapatid, ay dapat na maging bahagi po ng ating buhay. May gusto lamang po akong basahin bago po tayo magtapos. Sabi po dito sa awit, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masama. Sabi sa awit 1, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sino mang tao'y laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh, ang siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. Ang anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, iba ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis. Iwawalay siya sa pagkakatipon sa mga matuwid. Ang taong matuwid ay itong si Yahweh, ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman, ang mga masama ay mapapahamak. Amen po ba? Napakagandang basahin po nito at sabi ko nga, binabasa ko to, tunay nga naman. Amen po ba? Lahat ng mga bagay na nandito sa mundo, dalawa lang yan eh.
masama at mabuti. Para sa masama, nagsimula ang hindi naman instant masama na sila eh. Amen po ba? Ang lahat ng bagay ay may pinanggagalingan, may ugat, may roots, may paniniwala. Inakala nila na ang paniniwala nilang yun ay tama para sa kanila. Ganun din. Mabuting tao, hindi naman instant mabuti na agad yun. Kundi lahat ng ito, hinuhubog kung saan siya nanggagaling. Sapagkat doon siya nag-uugat. Saan yun? Sa pinagmulan kung saan tayo. Unang nakilala natin, pamilya sa pamilya natin. Tinuturo ng mga magulang ang mga bagay sa mundong ito at higit sa lahat, itinuturo ang Word of God mula dito. Amen po ba? At bilang pong conclusion, bilang pangwakas ko po, sabi po dyan, hindi mo kailangang pilitin ang tamang pamumuhay kung ang puso mo ay puno ng tamang paniniwala. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos, tayo binabago mula sa loob at nagbabago ito ng tamang kilos sa labas. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan si Lord? At tinihingi ko po ang bawat isa ay patuloy po tayo na manalangin sa Panginoon. Lord God, salamat po Panginoon sa oras na to, Panginoon. Salamat Panginoon sa mga salita mo, Panginoon, sa bawat sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ang mga salitang ito, Panginoon, ay patuloy na magtatak sa aming mga puso, Panginoon. Maraming pong salamat. Patuloy yung pagpalain ng aming mga kapatid, Panginoon, na wala rito, God. Siguro ay nasa trabaho, nasa bahay, ano man ang kanilang ginagawa, Panginoon. Nakakaranas man ng mga pagsubok at kung ano pa man, Panginoon, patuloy na pagpalain mo sila at kausapin, Panginoon God. Na ikaw, O Diyos, ay patuloy na naghihintay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ang bawat pamilya na narito, Panginoon, ay pagpalain mo, Panginoon. Ang dami na yung mga kinakaharap, Panginoon, mga pagsubok, pero naniniwala kami, O Diyos, na ikaw ay napakabuti, Panginoon, at lagi mo kaming sasamahan. Maraming pong salamat, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa pangalan lamang ni Jesus. Ang lahat pa ay magsabi ng Amen. Amen. Praise. Maraming salamat po, Sir Edward, Brother Edward, sa ating pong napakagandang another yet again reminder po sa bawat isa sa atin to live rightly. Yung magkaroon tayo ng tamang belief pagdating sa Panginoon. And one thing lang po talaga, if it's ungodly, or sabihin na, mali yung, let me paraphrase it. If it's godly, it's good. So kapag hindi siya godly, kanino siya? So doon na lang natin ibabase po. Dahil pagdating sa Panginoon, dapat po ang standard na susundin natin ay hindi po ang standard ng mundo, kundi ang standard po ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. So let's start again to believe rightly pagdating po sa ating pong buhay so we can live right para po sa Panginoon. And for our announcement po mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo sa ating gawain. Mamayang 8:00 po ng gabi, ating profound prayer via Zoom. So yung ating pong mga schedule sa prayer or kung may part po tayo sa ating pong profound prayer, makikita po natin yon sa ating group chat. And this Saturday po, 8 a.m. to 3 p.m. dito po sa ating church, magkakaroon po muli ng mission seminar. So everyone is invited po. And if you are free, this day, nawa maka-attend po ang bawat isa. And lastly po, this dawn prayer, couples ministry po ang naka-assign. But open po ito sa lahat para po tayo ay muling makapakinig. Paggising pa lang sa umaga, refreshed na po agad ang ating pag-iisip. At mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo at bigyan natin ng malakas na palakpak at matagumpay na papuri ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Praise you, God. Praise you, Lord. Panginoon, salamat po sa oras na ito, sa napakagandang reminder, oh God, na palagi mo kaming tulungan at turuan to believe in you so we could have the right living sa iyo, Panginoon. Na hindi namin hayaan na malaso ng mundo ang aming isipan, kundi, Panginoon,
manatili kami sa iyo, God. Make us stronger by your grace and by your presence, na itong takbuhin na to, itong race na to, Panginoon, ay matapos namin kasama ka, O God. With your strength, with your love, Panginoon. And may we all think about what is true, what is noble, and what is right. And may the God of peace will be with you as you live it out. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan sa linggong ito. Sa susunod naming pagkikita, patuloy po, Lord, na ikaw pa rin, Panginoon, ang aming celebrate. Ano man ang aming pagsubok na nararanasan sa oras na to, we know na magtatagumpay kami. Kasama ka, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po. We entrust you everything. Let your will be done, Panginoon, sa buhay namin. To your name, we believe everything is happening for a reason, O God. Salamat po. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. God bless po mga kapatid. See you later po sa ating Profound. God is in